Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR. Hello po mga kamarkada. Ako nga po pala si Gab, isang freelance production designer mula sa Parañaque City. First time ko pong susulat sa programa. Lately po kasi ay nahihilig ako sa pakikinig ng mga storya nyo kaya naisipan ko ring i-share ang kwento ko. Bilang isang production designer, marami akong nakikilalang mga tao sa set. May ilan na nakakasundo mo pero karamihan sa kanila parang dumadaan lang talaga sa buhay mo. Mag-uusap kayo ng isang beses tapos wala na. Hindi na ulit kayo mag-uusap hanggang sa makalimutan nyo na naging magkatrabaho nga pala kayo. Akala ko, ganun si Brandon. Pero buti na lang, mali ako. Okay, bangon, then kukunin mo yung phone, magugulat, and then boom! Tingin sa pinto. Cut! Good ba yan, Direk? Good naman. PD, Gab, Yes po, Direk. pakiayos naman yung gamit sa likod ni Brandon, oh. Parang ang kalat kasi. May dalawa ata, nag-setup ang cam department, eh. Copy po, Direk. Okay, thank you. Tapos, Brandon, konting gulat pa, ha? Pagkatingin mo dun sa phone, dapat OA ka, ha? Kasi ang message na gustong iparating ng client, OA sa discounts yung product nila, okay? Okay po, Direk. Excuse me lang po ayusin ko lang tong lamp. Ay, sorry. Nakaarang pala ako. Okay lang. You have something on your hair. Ha? Wait, remove ko na. Tape. Hindi ko napansin dumikit pala sa buhok ko. That's okay. Ayusin ko lang din po pala tong mga figurines dito. Wait lang Okay na ba, Gab? Wait lang po, Direk! Lagot. Bilis, papagalitan ka na. Eto na, okay na. Ready na ba yung set, Gab? Okay na po! Umalis ka na dyan. Hindi BL ang sinushoot natin. Grabe ka naman sa akin, Direk! Sige na, magtitake na tayo. To be fair though, may chemistry kayo. Sura ulo ko talaga, LJ. Straight yan. Paano mo nasabi? Feel ko lang. Tignan natin. May nasisense ako eh. Loko ka. Umupo ka na nga lang dyan. Aminin mo, type mo. Manahimik ka, ikaw. Okay, take na tayo. It's a wrap. Good job, everyone. Thank you sa inyo. Ay, sa wakas, natapos din. Gab, patulong naman dito sa gamit na to. Ang bigat eh. Wait lang, ibaba mo muna para hindi ka mahirapan. Buti na lang medyo maaga natapos. Gusto mo bang kumain muna tayo pagkatapos nito? O sige, saan mo gusto? Pares tayo? Sige. Do you guys need help with that? Ha? Mukhang mabigat eh. I can help. Hindi na kami nang bahala dito. Kayong dalawa lang naman nandito eh. Tapos ang dami niyan. Let me help you guys. Wag na, Sir Brandon. Baka kasi kami rin mapagalitan kapag nakita nilang pinagtatrabaho namin yung talent. Okay. Pero tatawag ako ng ibang guys para tumulong sa inyo ah. Thank you, sir. Brandon na lang. Ang formal nyo naman. Sige, thank you, Brandon. Saan nga pala kayo after this? Magpapares po kami. Pares? Sakto, I'm hungry na rin. Pwedeng sumama? Sige, G, tara. Okay, G. Isang pares overload sa akin, kuya. Balot pare sa akin, kuya, tsaka isang soft drinks. Ikaw, Brandon? Ano bang best seller dito? Ay, lahat yan masarap. I'll copy you na lang. Yung balot Paris na lang din sa akin. Okay, kuya, dalawa na po palang balot pares. Gab, may load ka ba? Wala rin bakit? Ite-text ko si mama eh. Wait, papaload lang ako sa kabilang tindahan ha. Pakuha na lang ng order ko. Okay. So, you and LJ, are you guys dating? Ha? Gaga, hindi. Single yan si LJ, tapos ako naman.
O bakit? Interesado ka ba doon sa tropa ko na yan? No naman. Actually, mas interested ako dun sa tropa niya. Ah... Mga kamorkada, sobrang straightforward ni Brandon nung gabing yun. Aaminin ko, akala ko pagkatapos ng 1 linggo ay hindi na uli kami mag-uusap pero mali na naman ako. Halos araw-araw kami nag-uusap at minsan kapag nagtutugma ang schedules namin ay sinusundo niya rin ako sa kondo para kumain o kaya tumambay sa mga cafe. Sobrang bait niya, sobrang maalaga niya at parang kahit sino naman yata mahuhulog sa kanya. Nakakatuwa lang isipin na yung storya namin dalawa ay nagsimula sa pares at nagtuloy-tuloy sa mga dates sa kung saan-saang restaurants. Hi, sorry kanina ka pa. Hindi naman. Medyo kararating ko lang din. Late kasi natapos yung shoot ko eh. Kaya yun. So sorry talaga. Wala yun. Huwag mong alalahanin. Actually, kung tutuusin nga, maaga pa natapos yung shoot ninyo eh. 7 p.m. pa lang. Sa call sheet kasi dapat 5 p.m. tapos na. Kaso ang daming delays. Bakos lang yun. Huwag mong alalahanin. Ano, order na tayo? Tara, what's yours? Actually, pasta lang sa akin. Tsaka parang masarap nitong milkshake. That's good nga. Gusto mo rin ba ng pizza? We can share. Pwede naman. Their burger looks so good. Go na. Alam ko naman hindi mo matitiis, hindi bumili ng burger. Lagi ba ako nagbo-burger? Oo, kaya parang sa lahat ng restaurant na kinainan natin, lagi kang umu-order ng burger. Nax, you know me so well ah. Wala eh. Anong wala eh? Alam mo na yun. No, kaya sabihin mo na. O ano sasabihin ko? Kung ano yung alam mo na yun kasi I don't really know. Hindi mo pa alam na crush kita. Alam ko na pala yan. Loko-loko ka talaga. Gusto mo lang marinig galing sa akin eh. Siyempre, ang saya kaya kiligin. So kinikilig ka sa akin. Malamang. Why do you think lagi kitang ini-invite lumabas for dinner or for gala? Iba rin ha. Anyway, at least you know na the feeling is mutual naman, di ba? Siyempre alam ko, ikaw unang humarot sa akin pagkatapos ng shoot natin eh. Speaking of shoots, di ba may shoot ka sa isang araw? Oo, tapos para sa pelikula yon kaya baka hindi mo ako makikita ng matagal. What? Akala ko for another commercial lang. Oh, hindi ko ba nabanggit sa'yo yung film? No. Sorry. Ang busy kasi nakalimutan ko siguro pero ayun nga, sayang. Papunta pa naman sana kami ni LG sa Tagaytay kaso hindi matutuloy gawa ng shoot na yun. Di tayo na lang. Ha? Tayo na lang. Tayo? Tayo na lang yung pumuntang Tagaytay. Kala ko naman. Iba inisip mo, no? Hindi, loko. Kailan naman tayo pupunta sa Tagaytay? Tonight, may kotse naman ako eh. Take out na lang natin yung orders natin. Seryoso ka ba? Oo. O ano gagawin natin dun? I don't know, coffee, bulalo, tatambay, kahit ano, MG. Grabe yung pagiging spontaneous mo, no? So, G ka ba o hindi? Tara! Bakit? Hindi, wala lang. Natatawa lang ako na sobrang biglaan ng gala na to. Kanina lang nasa Manila tayo tapos 2 hours later, eto, nagkakape na tayo dito sa Tagaytay. Buti na lang talaga ang daming 24-hour cafe dito, no? Feel ko nga, antok na yung barista nung tinitimpla yung kape natin eh. Ang tabang, no? Oo, parang umiinom lang ako ng tubig na kulay brown. Shh! Huwag ka nga maingay, baka marinig ka. Hindi yan, dito naman tayo sa labas. Tayo na nga lang yung tao dito. I mean, if ganito yung lasa ng kape nila, I doubt na babalik ang mga tao dito. Uy, sama mo! Pero alam mo ba, second time ko lang sa Tagaytay.
Totoo ba? Yeah, the first time I was here, nakipag-break sa akin yung girlfriend ko and ever since then, it's been difficult for me na bumalik. Pero at least I'm back, diba? I'm trying to make new memories with this special person. Special person. Oh, special talaga. Isang sabi nga lang niya, magdadrive ako kahit saan eh. Ang simple naman para dyan sa special person na yan. Siyempre, he deserves all my time and efforts naman. Sana lang, ganun din yung feeling niya para sa akin. Alam mo na yan. Hindi pa eh. Alam mo, sinabi ko na kanina. Parang nakalimutan ko na eh. Pwedeng paulit? Gab, Be my boyfriend. Please. inunahan mo pa ako magtanong. Mga kamorkada, corny ba kung sasabihin kong yon ang happiest day of my life? Sa totoo niyan, minsan kinikilig pa rin ako kapag naaalala ko kung paano naging kami. Si Brandon ang first relationship ko after ilang years ng pagiging single at ibang-iba siya sa lahat ng naging boyfriend ko. Mas maalaga siya, bait, mature, lahat na ata ng magagandang bagay pwede kong sabihin tungkol sa kanya. Pero habang mas tumatagal, napapansin ko rin na sobrang pribado niya sa relasyon namin. Hindi siya nagpo-post at hindi rin siya mahilig sa PDA or public display of affection. Minsan nga iniisip ko na maraming tao ang iisipin na magtropa lang kami at hindi magjowa. Pero hindi ko naman ito minasama. Kilala ko si Brandon at alam kong pinoprotektahan niya lang din yung personal na buhay niya. Huy! Oh, bakit? Focus tayo sa work, mamaya na yung landi. Oh, ano pa bang kulang? Yung suppliers ng tela, para dun sa next shoot. Okay na yon, nakausap ko na kahapon. Mag-follow up ka na lang doon sa mga magbibuild ng set. Hindi pa kasi ako nire-replyan eh. Pero bukod dun, ox na ba tayo? Okay na, naasikaso ko na lahat. Eh sino ba yung kachat mo? Si Brandon, nasa gym kasi siya ngayon. Nagpe-prepare siya dun sa isang commercial na gagawin niya next week. Tingin nga, Ang ano? ng gym pics niya. Eh kung sampaling kaya kita. Ito naman, ang damot. Pero kung next week yung shoot niya, edi kasabay nung sa atin. Hindi, una sila pero yung shoot date nila kasabay ng ocular natin tapos magkalapit na studio lang din. Naks! So magde-date kayo after ng shoot niya. Siyempre, Kumusta naman ba siya as a boyfriend? okay naman. Happy naman kami. Mabait siya, maalaga, sobrang sweet, tsaka lagi ako pinagluluto. Ang landi naman. Siguro kayo yung tipo na magjowa na lagi nagpi-PDA. Oy, hindi hindi siya mahilig sa ganun. Ilang beses na nga kami napagpakamalang magtropa eh. Ano ba yan? Pero hin-hard launch ka na niya. Hina-hard launch ko na siya pero hindi kasi siya active sa social media. So ano yun? Wala siyang post o story man lang tungkol sa'yo? Wala, pero hindi naman deal breaker sa akin yun. Tsaka gets ko naman na hindi siya mahilig mag-post o mag-story. Minsan nga yung mga tinatag ko sa kanya, hindi niya nare-repost eh. Ay, parang ayoko ng ganun. Gusto ko kapag nagka-jowa ako, yung ipagmamalaki ako lagi. Yung tipong ipapaalam talaga sa buong Pilipinas na jowa niya ako. Kaya siguro single ka pa rin hanggang ngayon. Ganun. Joke lang. Ito naman, tara na nga, umuwi na tayo. Dahil pa natin asikasuhin. Kumusta? Ox naman ba sa'yo lahat? Okay naman.
Si Direk, okay naman daw sa kanya lahat ng plano natin sa set? Oh, okay naman. May pinapabago lang siyang maliliit na details pero kaya naman yun. So, pwede na ba tayong umalis? Akala ko pupuntahan mo yung boyfriend mo doon sa kabilang studio. Oo nga. Alam ba niya na pupunta ka doon? Hindi, surprise ko siya. Akala niya kasi nasa QC yung ocular ko ngayon. Ang taray naman, may pa-surprise pa ha? Anong oras ba matatapos yung shoot ni Brandon? Actually, tapos na raw. Pack up na raw. Nice. Paalam na ba tayo? Tara. Derek, una na po kami ha. Okay, see you sa shoot, Gab. See you! O, ikaw saan ka? MRT, di naman ako pwedeng sumabay sa kotse mo eh. Haharot ka pa kasi. Ay, pwede naman kita ihatid sa MRT. Wag na. Olandi, responsibly ka lang dyan ha. Bye-bye. Bye-bye. You were really great nga kanina eh. Thank you, Direk. Can I ask, umaarte ka rin ba sa mga pelikula? Kasi if ever, pwede kitang i-recommend sa mga kaibigan ko sa indie scene. I would appreciate that, Direk. Thank you. Actually, ang tagal ko na nga rin gustong umarte sa mga pelikula eh. Puro commercials kasi yung nakukuha kong projects. Sige, if ever may project na bagay sa'yo, sabihan kita. Thank you po. Bob! Gab? Surprise! Hi, Direk, si Gab pala. Tropa ko. Tropa? Bob, ang tawagan niyo ng tropa mo? No, inside joke namin yung titong best friend ko. Saka ako nagkukwento. Okay, sige. Una na ako ha. Thank you ulit, Brandon. Thank you, Direk. Drive safe. Siya na yun. Sorry, Bob. Super sorry. Nagpanik ako. Hindi ko alam na pupunta ka dito eh. Tropa? Talaga? Best friend? Ano yun, Brandon? I'm sorry. Babawi ako. Sorry talaga. Ano, kinakahiya mo ko? No, Gab. Of course not. Ano lang kasi. Ano? Hindi pa kasi alam ng mga tao Na ano, na may boyfriend ka? na bisexual ako. Gab, hindi ako out. Nagtatago ka ba sa likod ng iyong maskara? Tinatakasan mo ba ang iyong nakaraan? Sanglibot isang papel ang iyong nagampanan. Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba sa likod ng iyong maskara? Nais kong makita ka, mahal ka ng tunay mong mukha. Huwag ka nang matakot pa umibig. Narito ako, maghihintay sa'yo. Mahal ko, huwag ka nang matakot. Nais kong makita Nagtatago ka, ka ba mahal sa ka ng likod ng tunay iyong mong mukha. maskara? Huwag ka nang matakot pa Tinatakasan mo ba ang iyong nakaraan? Narito ako, Sanglibot isang papel ang maghihintay iyong sa'yo. nagampanan. Sino ka ba? Huwag ka nang Sino ka ba? matakot. Nais kong makita ka, mahal ka ng tunay mong mukha. Huwag ka nang matakot pa umibig. Narito ako, maghihintay sa'yo. Mahal ko, huwag ka nang matakot.
Isang papel ang iyong nagampanan. Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba? Nagtatago ka pa sa likod ng iyong maskara. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Love on Set. Mga kamorkada, sa point na to at halos 2 months nang kami ni Brandon, pero ni isang beses, hindi niya na-open up sa akin na hindi pa pala siya out. Akala ko na kaya mas gusto niyang pribado ang relasyon namin ay dahil ayaw niya lang talaga sa mga opinyon ng ibang tao. Hindi ko naman inasahan na wala pa palang nakakaalam ng sexuality niya, bukod sa ilan niyang mga kaibigan. Aaminin ko, na-disappoint talaga ako sa ginawa ni Brandon. Pero malaking parte pa rin sa akin na naiintindihan ang sitwasyon niya. Dumaan din ako sa ganun. Alam ko yung pakiramdam na kailangan mong ipakilala yung boyfriend mo bilang kaibigan lang dahil natatakot ka sa mga sasabihin ng tao. Ang pinagkaiba lang namin ay noong mga panahong yon, alam ng lahat ng naging ex ko na hindi pa ako out at pumayag sila na ipakilala ko muna bilang kaibigan. Kaya naman sobrang laki ng inis ko kay Brandon kasi hindi niya man lang naisipang sabihin sa akin. Maintindihan ko naman pero mas pinili pa rin niyang itago sa akin. Sino yan? Bob! Di ba sabi ko ayoko na muna makipag-usap? I miss you. Umuwi ka na. Wait. Please, wait lang. Mag-usap muna tayo. Umuwi ka Gab. na nga sabi, Brandon. No, ayoko. Hindi ako uuwi hanggat hindi tayo nag-uusap. Okay, fine. Sige. Hindi ako out. Alam ko, nasabi mo na Pero hindi ibig sabihin nun, gusto ko makipag-break sa'yo. Ikaw ang first boyfriend. Ikaw first relationship ko. After ko, maamin sa sarili ko na hindi ako straight. So, I don't want to lose you, okay? I just need you to give me more time. Sobrang bago ng lahat ng to sa akin bakit kasi hindi mo agad sinabi sa akin? Akala ko kasi, after maging tayo, makakabuild na ako ng lakas ng loob to come out. Plano ko naman talaga Gusto ko naman talaga pero please, Gab, be more patient with me. Hayaan mo muna ako na ma-figure out lahat. Isang kondisyon. Anything, sabihin mo lang. Wag na wag mo kong tatawaging tropa. Pwede yung best friend, pwede yung production designer, pero wag na wag yung tropa. Copy. So, hindi ka nagalit? Sana lang sinabi mo sa akin kagad. Hindi naman ako magagalit Alam ko kung gaano kahirap mag-come out, naranasan ko na rin yan. Maintindihan ko naman kung sinabi mo lang kaagad. I know. Sorry, babawi ako, promise. Paano? Ipapakilala kita sa family ko. Huh? Akala ko ba hindi ka out? Oo nga, pero bawal bang makilala nila yung best friend ko? Sige na, birthday ng kapatid ko. May house party siya, so gusto kitang pumunta. Sigurado ka ba hindi sila maghihinala? Hindi yan. Kailan ba? Next week. Sure ka ba? Meet the family kagad? I'll introduce you naman as best friend ko Para at least, di ba? When I break the news to them, kilala ka na nila. Please. Sige na nga. Yes! I love you. Love you too. Hello? Bob, nasa labas na ako ng gate. Parang ang dami palang tao. Oo naman, tol. Ang daming ini-invite itong kapatid ko Tol? Sorry,
Sige, papunta na ako sa gate. Naglalakad na ako. Tulampote. Sorry, Bob. Kaharap ko kasing kapatid ko kanina. New rule. Huwag mo kong tawaging tol. Gab na lang, okay? Copy. Tara na. Saan ko pwede ilagay itong gift? Akin na. Let's put it here na lang. So, asan yung parents mo tsaka kapatid? Yung kapatid ko pumunta sa pool. My parents are inside pero mamaya na kita i-introduce. Let's eat muna. May pool kayo? Brandon! Dad! Who's this? Dad, this is Gab. Yung kinakwento ko sa'yo na production designer namin. And Gab, this is my dad. Hello po. Nice to meet you po. Oh, hi! Nice to finally meet you. Lagi kang kinukwento nitong si Brandon. Fan ko po ata talaga tong anak niyo eh. Okay. I'm starting to think na Na... mas gusto mo nang maging production designer kaysa maging model. Ang galing kasi nitong si Gab eh. Teka. Kumain ka na ba, Gab? Hindi pa po eh. Kararating ko lang po. Tara. Join us. Ngayon pa lang din kami kakain. Sige po. Wag na, Dad. Tatambay na lang kami dito. Pakainin mo na yung siga bago kayo uminom. Ay, hindi po ako iinom. Mag-drive po ako eh. O yun naman pala, tara, join us! Gutom na rin kasi kami. We spent the whole afternoon accommodating guests. Ang dami kasing in-invite itong si Denise eh. Buong school niya ate, nandito na. Sa wakas, medyo tahimik dito. Pasensya ka na, Gab, ha? Puro teenagers kasi yung bisita eh. Ang iingay. Okay lang po. Opo ka. Brandon, call your mom. Ando na ito sa pool area. Sabihin mo, kumain muna. Ipatawag ko na lang kay Manang. Wag na. Alam mo namang busy din yun eh sa pag-aasikaso ng mga bisita. Fine. Okay ka lang ba dyan, Gab? Oo naman. Okay. I'll come back agad ah. So, Gab, how long have you been friends with Brandon? Ilang buwan pa lang po. Kumusta naman siya? Okay naman po. Wala ba siyang nakukwento sa'yo about Julia? Julia po? Oh, yung nirereto namin sa kanya ni mami niya. Wala po eh. Hi! Oh, Han, kain na! Hello po, ma'am. Ma'am, Diyos ko, tita na lang. Ang formal naman ng batang to. Mommy, this is Gab pala. My friend. Gab, this is my mom. Hello po ulit, tita. Upo ka na dyan, kain na. Sorry, hinintay niyo pa pala kami ni Brandon. I was just asking Gab kung nakukwento ni Brandon si Julia. Dad! For context kasi, Gab, itong si Brandon, nirereto namin dun sa anak ng friend namin. Ever since kasi bata sila, lagi nang sila yung pinipair. So ngayon, since ang tagal na nung huling relationship ni Brandon, kami na yung gumagawa ng paraan. Mami naman. It's just one date. Oo nga, you can just go and see how it goes. Ayoko nga. Ito naman, umaasa na si Julia na mamimit ka ulit niya eh. I don't care. One date lang. It's not gonna hurt anyone, di ba, Gab? Wala namang masasaktan kung makikipag-date tong si Brandon kay Julia. Po? Opo. Wala naman po. Mga kamorkada, napaka-awkward umupo sa gitna ng pamilya ni Brandon at marinig na iloko siya sa ibang babae. Alam kong pareho kaming hindi komportable sa mga sinabi ng magulang ni Brandon pero wala namang kaming masabi. Pero ang akala kong mga biro-biro lang ay aabot pa pala sa isang mas malaking pagtatalo. Himala, hindi mo ata kasama yung jowa mo ngayon. May lakad siya ngayon eh. Saan? Personal meeting daw.
Kaya ba nag-aya ka gumala? Kasi hindi ka madidiligan ngayon. Ako sa'yo. Kamusta naman yung birthday party ng kapatid niya? Masaya naman, ang awkward lang kasi narereto siya ng parents niya sa ibang babae. Ew! Ew talaga. Teka, ganun mo pa kamiss yung jowa mo? Bakit may at mayayang check mo ng cellphone mo? Hindi pa kasi siya nag-a-update eh. Usually naman kahit busy siya, nag-a-update siya. Eto naman, nag-overthink agad? Hindi sa ganon, hindi lang talaga ako sanay. Baka naman sobrang importante lang ng meeting niya na hindi siya pwede ma-distract. Baka nga, wala kasi siyang ibang sinabi tungkol sa meeting na to eh. Sabi lang niya maimimit siya sa alabang tapos yun na yun. Gab, kilala mo ba si Julia Chu? Hindi, bakit? Model din to eh. Nakatrabaho ko 2 beses na ata. O tapos, Nag-story kasi siya eh. ano gagawin ko sa story niya? Hindi ba si Brandon to? So yan pala yung personal meeting niya. Ano? Bob, Ano nga? on the way na ako sa condo mo. Ha? Paalis ako para sa shoot tsaka hindi naman kita pinapapunta dito ah. I know something's wrong, so wala kang choice. Mag-uusap tayo. Pwede bang wag ngayon? Too late. Nandito na ako sa labas. Ayos naman to. Gab, what's the problem? May ginawa ba ako? At talagang tinatanong mo sa akin yan. Alam mo, umuwi ka na. Saka na natin pag-usapan. Malilate na ako. Just say it. Kung may problema tayo, just tell me instead of being passive-aggressive like this. Totoo ka ba talaga, ha? Magkukunwari ka ba talagang walang alam? Ano nga? Sino kasama mo doon sa personal meeting mo? It's not like that. Hindi mo sinagot yung tanong ko. Sino yung kasama mo? She's a friend. Friend. Siya yung matagal nang nirereto sa'yo ng magulang mo, di ba? I know, and I understand na galit ka, pero it wasn't anything romantic. Pumunta ako doon to clarify to her na walang mangyayari sa aming dalawa and she agrees naman. Ba't di mo sinabi sa akin? Kasi alam kong magagalit ka. Nagagalit ako kasi lagi ka nalang nagtatago sa akin. Alam mo, kung pinaliwanag mo sa akin ng maayos to, edi sana wala tayo dito ngayon. Brandon, alam kong hindi ka out at naiintindihan ko kung gaano kahirap yung sitwasyon mo na yun. Kasi dumaan din ako dun eh. Alam ko na minsan kailangan mo magpanggap na straight para lang makuha yung respeto ng ibang tao. Pero Brandon, irespeto mo rin naman ako bilang boyfriend mo. Bakit ka pupunta sa date kasamang ibang babae? May boyfriend ka. I'm sorry. Dapat sinabi ko muna sa'yo, so I'm really sorry. I did it so my parents will stop forcing me to Julia. Hindi ka ba pwedeng magdahilan? This is hard for me too. Akala ko ba naiintindihan mo kung gaano kahirap maging closeted? Kung takot ka palang malaman ng ibang tao yung tungkol sa sexuality mo, bakit mo ko pinursu? Bakit mo ko ginawa? Alam mo, kung takot ka, dapat inuna mo munang ayusin yung sarili mo bago ka pumasok sa relasyon. I pursued you because I like you. I liked you from the moment I saw you on set at nasa point ako ng buhay na I'm just starting to come into terms with who I am. Ikaw yung first risk na tinake ko. So I'm sorry kung finifigure out ko pa lahat. I'm sorry, Bob. Hello, LJ? Gab, nasan ka na? Hinahanap ka na na direct. Kailangan na mag-set up dito, Oo, on the way na. Bilisan mo! Pati yung mga may-ari ng brand nandito na. Nagtatanong kung bakit wala pa yung PD. Sabihin mo na traffic lang. Naku, bilisan mo. Lahat dito inis na. Okay nga, papunta na nga. Gab! Mga kamarkada, 1 linggo kaming hindi nag-usap ni Brandon pagkatapos ng away na yun. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin yung ginawa niya. Mabigat sa akin na palihim siyang nakipagkita kay Julia, pero mas mabigat sa dibdib na hindi ko siya nakakausap ng ganito katagal. Gusto kong ayusin, gusto kong gawa ng paraan, pero hindi ko alam
kung saan magsisimula. So, tulala ka na lang ba talaga dyan? Ewan, Kausapin mo na kasi. mali ba ako? Pareho lang kayo mali. Paano? Siya, lagi nagtatago ng mga bagay-bagay sa'yo. Ikaw, eto, hindi willing pag-usapan yung mga bagay-bagay na pinag-aawayan nyo. Eh bakit kasi lagi siyang ganun? Pwede naman niya sabihin, isisekreto pa niya. Alam mo, ang nafe-feel ko dyan sa jowa mo is sobrang takot siyang ma-judge at hindi mo naman maaalis sa kanya yun. Siyempre, model siya. Tapos dumadami na rin yung acting projects niya. So, siyempre, natural na mag-aalala kung anong iisipin ng ibang tao sa kanya, di ba? 2022 na, big deal pa ba talaga yon? Pwedeng sa'yo hindi, kasi lahat kaming mga kaibigan mo, suportado lahat ng kabadingan mo. Pero siya, ang daming judgmental na nakapalibot sa kanya. Kahit sabihin nating 2022 na, ang dami pa ring tao yung isang kibot lang ika-cancel ka. So mali nga ako. Hindi naman sa mali ka, pero valid din kasi yung side niya. Tsaka kaya lang naman siya pumunta dun para lang tigilan na siya ng magulang niya, di ba? Oo, yun yung sabi niya. Hindi ka naniniwala? Ewan, dapat ba ako maniwala? Eh bakit kaya hindi kayo mag-usap para magkalimanagan kayong dalawa, di ba? Sige na, alis na ako. Pupunta ako yung jowa ko. Naks naman, jowa. O ano ba dapat? Wala lang. Kung magmukmuka kasi, akala mo yung nag-break na kayo. Eto na nga, pupuntahan na nga para hindi mag-break. Sige na, go na. Puntahan mo na yung Prince Charming mo. Brandon! Gab, why are you here? Gusto ko sanang makipag-usap. Tara sa condo o kaya may mga cafe ba na malapit dito? Pwede tayo doon? No, whatever it is you want to say, sabihin mo na. Pero may mga tao kasing dumadaan baka makita tayo. I don't care, sabihin mo na. Okay, sorry. Sorry na ganun yung nag-reaction ko nung huli tayo nag-usap. Sorry kasi umalis na lang ako bigla kahit hindi pa tapos yung pag-uusap natin. And I'm sorry kasi hindi ko inintindi yung side mo. Please don't apologize. I know may mistakes din. I know how difficult this is for you. Alam kong minsan gusto mong magka-holding hands tayo habang naglalakad. I know rin na nagtatampo ka kapag hindi ko nire-repost yung stories mo tungkol sa ating dalawa. Alam ko rin na you want to be more affectionate in public pero hindi pwede. I'm sorry that I'm making things difficult for you, Bob. I love you. Sorry kung pinaramdam ko sa'yo na nahihirapan ako sa relasyon natin kasi hindi. Okay lang kung hindi muna yung PTA. Okay lang kung hindi pa muna natin pwedeng ipagsabi na magjowa tayo. Okay lang. Magiging patient ako. I love you too. Basta simula ngayon, makakapag-promise ka ba na hindi ka na magtatago ng mga bagay-bagay sa akin? I promise. And will you promise din na if may away tayo uli, makikipag-usap ka na sa akin? You won't just leave o kaya hindi ako papansinin ng 1 linggo? Promise. Brandon! Hi, Direk! Hoy, ikaw ulit. Gab, tama? Yes po, yung best friend po ni Brandon. Boyfriend. Ha? Boyfriend? Yes po, Direk. Gab's my boyfriend. Mga kamarkada, yon ang kauna-unahang beses na ipinakilala ako ni Brandon bilang boyfriend niya. Unti-unti ay mas naging komportable si Brandon na sabihin sa mga tao kung ano talaga kami. At mas naging public na rin kami sa relasyon namin. Ngayon ay alam na ng mga kaibigan at pamilya namin na magkarelasyon kami ni Brandon. Kaya rin nga pala ako sumulat
dahil last month lang ay ipinakilala na ako ni Brandon sa pamilya niya bilang boyfriend. At laking pasalamat ko na lang talaga na naging supportive naman sila sa amin. Ngayon ay happy na kami pareho, okay ang mga career namin at halos wala na rin kaming pinag-aawayan. Sa totoo nga niyan ay nag-move in na rin kami sa iisang kondo nung first anniversary namin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat po sa pakikinig sa istorya ko. Lubos na gumagalang, Gab. Kay tagal nilihim, nilalaman ng damdamin, na itanong pa sa sarili ko, puso ko ba'y depektibo? Ibinaon ng kailalim, liwanag ko'y tinago sa dilim. Dahil ang itim ay para lang sa puti, ba't nakikita ko'y bahaghari? Di naman sinasadya ang mahulog sa isa't isa. Sadya lang na pinag-isa ang puso ko at puso niya. Di man pangkaraniwan, pagmamahal ko'y walang hangganan. Dahil ang itim ay di lang para sa puti, pag-ibig ay bahaghari.
Kasalanan ba kung nagmamahala ako? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Love on Set.